mag-umpisa na sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay magpakian po ng good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Tutulog? Good morning, Good morning, everyone. Good morning, tayo. Good morning. Good morning po. Good morning! Good morning! Ibang tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. So much, Lord God. So po, Lord, ang aming pagpilihan, Panginoon, sa umaga na ito, Lord God. Ikaw, Lord, ang aming maluwalhati, Panginoon. Sa umaga ito, Lord God, samahan po kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, Lord God, hanggang sa kami, Panginoon, ay makatapos, Panginoon, sa panambahan sa iyo, Lord God. Lord, ang presensya mo po, Lord God, ay ikaw po, Lord, ang masasama, Panginoon, sa amin, Lord God. Salamat, Lord, sa oras na ito, Lord God, kami ay sinamahan mo, Panginoon, na makarating sa panambahan ito, Panginoon, Lord God, na ikaw lang po, Panginoon, ang aming maitaas sa oras na ito, Lord God. Ikaw ang aming sasabahin, Panginoon, Lord God. Tulad na, ikaw lang po, Panginoon, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord God, ang aming mga nagawang kasalanan, Lord God, kami ay iyong patawarin, Panginoon, Lord God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng maayos na pamumuhay, Panginoon, Lord God. Lord, samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, hanggang sa kami, Panginoon, ay mga pagpuri at mga pagsamba sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, ang mga tatayo, Panginoon, sa pulpito ito, Panginoon, Lord God, lalo-lalo na po, Panginoon, sa maghahayag ng salita mo, Panginoon, Lord God. Lord, bless mo po ang aming pastora, Panginoon, Lord God, at maihatid niya ang mga salita mo na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, ay patuloy na makikinig, Panginoon, Lord God. Lord God, ang mga salita mo, Lord God, ay magamit namin ito, Panginoon, sa aming pamumuhay sa araw-araw, Lord God. Palakasan po namin ang iyong mga salita, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. At i-bless mo rin po, Panginoon, ang testimony, Panginoon, Lord God. Kaming mag-operatory, Panginoon, Lord God. Samahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagpapayag, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, maging sa mga music team, Panginoon, Lord God, ang kanilang pagtutog, Panginoon, ang kanilang pag-awit ng mga si Stella, Panginoon, sa kanyang pagmumuna, Panginoon, Lord God. Lord God, bless mo po sila, Panginoon, na walang kumahaslang, Panginoon. Ang pagpuri namin sa iyo, Panginoon, ikaw ang aming maitaas sa oras na ito, ang aming pagsamba at pagpuri, Lord God, ay sa iyo lamang po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, at yung wala pa po, Panginoon, Lord God, samahan mo ang kanilang mga kanyapang para makarating sa panambahan mo ito, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. At muli, Panginoon, pinabalik ko ang papulit mo sa tanging pangalan mo. Jesus' name. Amen. Sige po, tayo muna ay makapili ng paupo. Dadako po tayo sa natotoo. Sino po ang babalik na salamat? Sino po yung Praise God. okay.
Amen. Yun po, magpapatutuo lang po ako, magpapasalamat kay Lord sa umagang na ginising niya po kami at iningatan sa buong magdamag. At yun po, sa kalakasan na binibigay niya po sa akin na lagi ko pong pinangahawakan ng kanyang mga salita na huwag kang mangamba, nandito lang ako. Kahit ano pong pagsubok, Panginoon, marami pong salamat. Basta samahan niyo lang po ako hanggang sa matapos po ito. Alam ko pong lahat ng pagsubok na binibigay niyo po sa akin, taas nung po akong tatanggapin ito, basta kasama ko po kayo, Panginoon. Marami pong salamat sa kalakasan na binibigay niyo po sa akin sa araw-araw, sa pamilya ko. Huwag niyo po kaming pabayaan. Tuloy po kaming kakapit sa inyo, Panginoon. Yun po, salamat po sa maghapon po na ito na gagawin niyo po sa aming biyaya. Marami pong salamat. Samahan niyo po kami sa magandang araw na ibinigay niyo po sa amin ngayong Panginoon sa oras na ito. Marami pong salamat sa kalakasan, Panginoon. Huwag niyo po akong hayaan, Panginoon, na bumitaw po sa inyo. Palagi niyo pong paalala, Panginoon, ang pagmamahal niyo po, Panginoon, ay nasa akin po, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa buhay ni Sister Jessica na bagamat sabi niya ay maraming dumarating na problema pero nandiyan ang Lord. Hindi ko pababayaan. Ikaw lang ay laging tatawag sa Kanya. Iyan ay nasubukan na natin sa ating mga pamilya. Binibigay niya lahat ang kanyang ang mga kahilingan natin na tayo ay hindi niya pinababayaan sa tuwing tayo ay nangangailangan ng kanyang tulong na napakabuti ng ating Diyos. Salamat Lord, maging sa aking buhay, salamat at kami ay hindi mo rin pinababayaan sa araw-araw, maging ang aming mga kalusugan. Salamat sa buhay ko na hindi pa po ako nag-maintenance. Thank you Lord God. At Lord, inihiling ko po na habang ako ay malakas, huwag mo po akong pababayaan na magkaroon ng karamdaman na hindi po namin kayang lutasan. Naandyan po kayo. Sino pa po? Sino pa? Si Mark. Mark daw. Mark. Si Lucy na lang, si Lucy. Si Lucy na lang. Lucy! Halika dito. Si nanay ni Lucy. Si Lucy, si nanay mo, si nanay Si nanay ni Lucy daw. Ay, nanay ni Lucy? Okay daw. Si tatay nagtataas ng kamay. ako. Oh, yeah. Nagkamot lang daw siya. Nagkakaot lang pala. Samay na samay. Nagpapasalamat ko sa Lord, pinakasan ko, isgat ng katawan, salamat sa blessing, sa lahat ng mga bagay. Alam niyo po, papasalamat po ako sa, alam niyo na, yung blessing na hinihintay natin. Alam niyo po, para kasi hindi ko maintindihan kasi meron po daw atang binibentang property pa na kasama doon sasama doon sa ibigay sa amin. Hinihintay pa namin kung kailan. Ready po kami at yung mga anak ko na tatay. Sabi ko, huwag kayong mainip sa inyo napupunta lahat yan, hindi sa akin. Dahil sabi ko sa mga anak ko, waiting tayo kasi may binibenta pang property na isasama doon sa maging 1 week, 1 month pa. Pero hindi po matatapos ang taon nito.
Sabi ko nga, sana nga bago tumating ang birthday ng nanay ko, para po birthday sa nanay ko. At salamat Lord sa buhay ng anak ko, ng kapatid ko, ginamit siya, spare na siya, nawala. Alam mo po, October 22 pa, pinagawa niya. Nakasaad lahat doon. Sa pamangkin ko. Yung case na mamatay ang pamangkin ko, hindi ko naroon naisip pa yun. Huwag mo nang kusahin mo wala ako. Intento na kami doon sa pagbibigay niya. Pwede po lang kami magkakapatid doon sa pinibenta pang property, sabi na ako niya. Kaya salamat sa blessing na yan at salamat sa buhay pag-ibig ko. Alam niyo po, ay, na dumaranas din ako ng pagsubok. Mahirap din ata ang mawala ng mga sakyan. Ilang taon namin, hindi siya nakita. For almost 10 years. Makita lang namin sa picture. Ang kanyang pa. Pero, ipapasalamat ko kung sa kapatid ko, taon-taon, hindi ko siya nakakalimutan. Meron pa Christmas ko yan. Sa aming magkakapatid. Every Christmas ko yan, nakakabala siya, hindi ko siya nakakalimutan. Kaya salamat sa Lord sa blessing na yan. At alam ko na ang blessing na yan, talaga grabe. Malaki, maliit, salamat. Nakakatulong sa church to. Yes. Amen. Ito ang plano ng church. Lalabas, at lalabas tayo. Yes. Amen? Salamat sa blessing niya. Ikaw din ang Lord. Salamat po, Tatay. Ang blessing na yan ay ngayon pa lang nagpapasalamat na kami Amen. sa darating na blessing. Malaking blessing ito sa ating church. Salamat sa buhay ni Tatay at sa buhay ng kanyang kapatid na pati tayo ay nabigyan ng blessing. Amen. Salamat sa Lord. Napakabuti mo, Lord. Sige po, tayo po ay mag-uumpisa na sa ating gawain. Tawagan po natin si Sister Seta. Ayan, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Are we all blessed today? Kamusta po ang isang buong linggo natin nagdaan? Are we all blessed today? Are we all excited today? Always. Dapat always tayo excited. Amen? Sabi niya dito sa Psalm 103, Let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and He heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with the love and tender mercies. He fills my life with good things. My youth is renewed like the eagles. Amen. The Lord give righteousness and justice to all who treated unfairly. Ayan po, sabi niya dito, He forgives all my sins and heals all my diseases. Amen po ba? Sabi niya dun sa verse 3, He forgive all my sins and heal all my diseases. Sino po ang nakagagawa nito? Ang ating Panginoon lang. Amen po ba? He redeemed me from death and crowns me with the love, tender, and mercy. Amen po ba? He is our God. Amen? He is our God. Amen
abandon us because, Lord, you love us so much, oh God. Kaya naman, Panginoong Jesus, maraming pong salamat. Dahil kailanman, Lord, hindi mo kami iniwan at pinabayaan, Lord. Nilaban mo kami hanggang sa huli ng iyong buhay, Lord, to receive the eternal life, to receive the crown, Lord God, for victory, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, hayaan mo na ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagkakila, paring sa pangalan mo ng Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord. Lord, hallelujah. Samahan mo po kami, Panginoon. Okay, bago po kayo makaupo, welcome ko po ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. Welcome everyone. At dalawin ko na nasa maayos kayong kakalagayan sa oras na ito. Because God give us victory. Amen ba? Amen. So, sige po, pwede na po kayong makaupo sa presensya ng Panginoon. And we open our Bible in Leviticus chapter 6, verse 12 hanggang 13. Okay? So, let's stand para bigyan po natin ng paggalang ang salita ng Diyos. Sabi niya rito sa Leviticus chapter 6, 12 to 13. Sabi niya rito, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out every morning. The praise is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship of offering on it. Verse 13. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Panginoong Jesus, samahan mo po kami sa iyong mga salita. Let your Holy Spirit to speak unto us, to teach us. Prepare our hearts for this morning. Prepare our spiritual ears, Lord, to receive your words, O God. Hindi namin pinapayagan ang anumang distraction, ang anumang kaguluhan, ang anumang, Lord God, kaaliwan ng Espiritu sa oras na ito. Lord, we rebuke in the name of Jesus. Lord, prepare our hearts for your word. In Jesus' name, amen and amen. So, palakpakan natin ang Panginoong Jesus. So, can you please fill this, yung upuan sa harap? Para parang, alam mo yon. Sige po, yung iba po, upo po dito sa harap. Ibale, naligo naman po ako kanina. So, mabago ako. Okay. So, are you ready? Ready na ba kayo na makinig ng salita ng Diyos? Sige, ipakita mo nga ang palakpak na yan sa Panginoon. Ready ka na. Amen. Na may kasamang sigaw. Okay, so, ang Leviticus po, ang sumulat po ng Leviticus or ang author ng Leviticus ay walang iba kundi si Moses. Kung mapapansin niyo po, nung nakaraan po, ang author din ng ating paksa or lesson ay walang iba kundi si Moses. At ngayon po ay si Moses din ang author. Si Moses po ang nagsulat ng Pentateuch, ng Genesis, Exodus, Leviticus,
Numbers, and Deuteronomy. Ang tawag po sa 5 books of Moses ay Pentateuch. Okay? So yung mga nag-aaral po, alam na po nila yan. At ano po yung ine-emphasize po ni Moses po sa book of Leviticus? Sabi niya po rito, the instruction to instruct priests about the burnt offering and to teach the Israelites about the importance of maintaining close relationship with God. So kung narinig niyo yung maintaining, okay, maintaining a close relationship with God. Ano ba ang ibig sabihin ng maintaining? Sabi niya dun, continue, keep going, keep existence. Okay? So tanong, ano po yung, for example, pag kayo po ay pumasok sa isang relationship or sa trabaho or sa business or sa family nyo, sa asawa nyo, ano po yung pinakamahirap na itatakel sa ganung mga relationship? Yung sustaining. Amen? Yung sustaining. Yun po yung pinakamahirap. Amen po ba? Parang yung ilan lang yung nag-amen. Amen, amen. Amen po ba? Yes, even sa ating pong buhay pananampalataya, ang maintenance po ang napakahirap. For example, pag meron po kayong mga bagong sasakyan, motor man ito, 2 wheels, 4 wheels, 6 wheels, whatever transportation is that, ano po yung pinakamahirap na sustain sa kanila? Maintenance. Sa high blood. Sorry. Sa gamot sa high blood at saka sa Ano pong mahirap blood na sugar. sustain sa sakit? Okay, sa sakit na lang. Di ba yung maintenance? Maintenance. Mahirap po yun. Everyday kang iinom ng maintenance. Amen Parang po ba? vitamins yan. Every month or every 2 months ka magpapalit ng 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 oil sa sasakyan mo. Sa relationship naman, yung every time mo, Ay! Okay. Sige, let's continue. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon mo. Di ba sa relationship po, yung maintaining ang pinaka aagapayan mo doon. Kahit po sa paglilingkod ng Diyos, nung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas mo, excited ka pa. Amen. When the following Sunday, excited pa yan. Pangalawang Sunday, 1 buwan, 1 taon, 2 taon, yun na po yung pinakamahirap. Lalong-lalo na pag tayo ay dadaan sa mga pagsubok, sa mga problema, at kung ano-ano pa, yun yung sustaining ang pinakamahirap. Kaya nga sinasabi ni Moses dito, sabi niya rito, maintaining a close relationship with God. Tinuturuan niya tayo kung paano maging masustain po ang ating closeness sa Panginoon. And by the way, ang title po natin is Continue a Blaze on Fire. Sabihin niyo nga, Continue a Blaze on Fire. Parang wala namang conviction. Sabihin mo nga, Ali, continue to a blaze on fire. Amen? Amen? Parang hindi kayo napag-fire Okay, continue to a blaze on fire. Sabi niya po rito, ang konteksto po nito, a command to the priest to keep the fire on the altar burnt offering burning continuously, never letting it go down. Huwag niyo pong pabayaan na mag-go down yung fire na yun. Amen? At sabi niya dito, ito ay ginagawa ng mga Israelita. Okay, ginagawa ito ng Israelita sa paghandog pag sila ay nakakagawa ng kasalanan. Sila rito yung nagbabasa ng Old Testament. Okay? Ito po yung ginagawa ng mga Israel people when they commit sin. Sila po ay nag-aalay ng mga hayop. Okay, yung iba natatawa ako. Sabi ng mga ibang preacher or
mga kahayupan. Okay? Okay, ito po yung ginagawa daw, mga hayop po ang kanila pong iaalay para mapatawad sila sa kasalanan. Okay? At hindi lang hayop, tupa, hindi lang mga tupa, hindi lang basta-basta hayop ito, kundi perfect. Walang galos. Kasi pag inalay mo ang may defect or kahit man lang nagasgasan, wala pong silbi yun. Okay? Walang silbi ang iyong iaalay para mapatawad po ang iyong kasalanan. Sabi niya dito, para mapawalang sala sa ibang tao at sa Diyos, para mapakawalang sala ang iyong mga kasalanan, you need na mag-alay po ng pinakamainam na guya. Sabi niya dito, pinakamainam na guya. Para po sila po ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. At ito po ay nagsisilbing mabangong samyo sa ating Panginoon. At dito po, ang nag-aalay po ng kanilang mga inaalay para mapatawad po ang kanilang mga kasalanan ay isa pong pari. Okay? Sabi niya dito, the message of the Lord in this morning would focus on the concept of maintaining constant burning fire or yung tinatawag na the ablaze of fire. Okay, ano yung title natin? Hindi ba ko kasi Continue ablaze on fire. Okay, kanina umaga kasi, nung nagninilay ako, sabi ko parang hindi ito yung title na binibigay ng Panginoon. Eh, hindi ko na bago dito. So, pagpasensyahan niyo na. Okay, but the same concept, the same po ng context to. Okay, sabi niya po dito, God emphasizing the idea that our spiritual life should be characterized by unwavering commitment and active worship that never fades. Ito po yung kailangan at gustong-gusto po ng Panginoon. Kaya po tayo tinuturuan ni Moses para i-continue or i-sustain yung ating pananampalataya sa Panginoon. Just like the fire on the altar in the tabernacle was always to be kept burning. Amen po ba? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano ang itsura ng tabernacle of Moses. So kailangan po na manatili po yung apoy na nararamdaman natin sa paglilingkod. Hindi kailangan na mag-lukewarm. Okay? At hindi kailangan mag-fade away ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So we have 3 lesson outline. The symbolism of fire, active maintenance required, the importance of consistency, then conclusion. Okay, ready na ba kayo? Sabi ko po kanina, ang ating title is Continue Ablaze on Fire. Kinuha ko po yung synonym or yung ibig sabihin ng maintaining. Okay, sabi niya rito, continue, keep going, keep in existence, or sa Tagalog ay kailangan natin magpatuloy. Magpatuloy tayo. Sabihin mo nga, magpatuloy ka kapatid. Kahit anong mangyari, magpatuloy ka. Okay. So, ablaze or ablazing, anong ibig ba ng ibig sabihin ng ablaze na ito? Sabi niya sa synonyms po is a flame, on fire, in flames, burning, or blazing. Sa Tagalog po ay naglalagab-lab. Okay, nagliliwanag, nagliliyab. Okay. Yun po ang meaning po ng blazing or ablazing. Sabi niya rito, ang fire po, kinukuha ko po dun sa synonym, pero gusto ko pong ihayag sa inyo sa Bible base naman. Sabi niya rito, is a powerful symbol that represents God's presence, judgment, and purification. Yan po yung kahulugan ng fire.
A powerful symbol that represents God's presence, judgment, and purification. Okay, so kuha niyo na. Okay, number 1 lesson outline. The symbolism of fire. Okay, sabi niya dito, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. If you observe that the statement of Moses, excuse me, is a command. Kung maobserbahan niyo yan, pakibasa nga po yung verse 12a. Pakibasa. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Okay. Ang ibig sabihin niyan ay command. It is a command. Moses command to us that we need to keep burning and it must not go out. Amen po ba? Ang ibig niya sabihin, His holiness and the continual offering of praise and worship, keeping it burning. Okay? Signify a persistent dedication to God, not allowing our spiritual emotion to die out. Kailangan po natin na panatilihin yung init ng ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwedeng pag meron kang blessing ay agresibo kang mag-praise sa Panginoon, agresibo kang pumunta sa church sa Panginoon, agresibo kang manalangin, agresibo kang mag-praise and worship sa Panginoon. Pero paano pag ikaw ay under a problem? Paano kung ikaw ay may mga problema sa Panginoon? Ano na kaya yung performance mo para mag-alay ng papuri sa Panginoon? Kaya sinasabi ni Moises, keep burning, it must not go out. Kahit na anong problema, kahit na anong sitwasyon mo ngayon, kahit na ikaw ay nakakaranas ng sakit, karamdaman, problema sa family, sa trabaho, sa school, sa love life, at kung ano-ano pa, we need to keep burning. Amen? We need to continue. We need to have a blazing of fire. At sabi niya rito, sa Exodus 3:2, sabi niya dito, and the angel of the Lord appraised to him in flames fire from within a bush. Dito po, ang kwento po ng Exodus na ito, nung si Moses po ay umakyat po sa bundok at tinawag po ni Yahweh ang kanyang pangalan. Ano po, sa pamamagitan ng ano ang ipinakita ni Yahweh to represent na andun siya sa lugar na yon, apoy, fire. Amen. Kaya lang si Moses po, nung time na nakita niya or narinig niya yung tinig na yon, ay medyo nag-aalangan pa siya. Pero eventually, nung nalaman niya, nung narealize niya na ang Panginoon ang tumatawag sa kanya, inobserbahan niya yung apoy na yon. Hindi po nasusunog. Sinarito niyang nagbabasa ng Bible sa Book of Exodus. Diba? Hindi nasunog, hindi man lang lumaki yung apoy, kundi sa area lang na yon. Sabi niya po rito, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. At sabi niya rito sa 4, verse 4, when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him out of the bush, Moses, Moses, and he said, here I am. At sabi niya rito sa 5, then he said, do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is a holy ground. Amen. So question, God asking Moses to take out his sandal before he came to him. Bakit inutusan ng Panginoon na tanggalin ni Moses ang kanyang sandalyas bago lumapit sa Panginoon? Sino yung nakakaalam? Because that place is a holy ground. Okay? Meron po ditong, salamat tayo sa sagot. Okay, meron ditong 3 things God wants to Moses. Meron 3 bagay na gustong sabihin ang Panginoon kay Moses.
Number 1 is holiness or kabanalan. Because God is holy, He wants that the worshiper or gusto niya na ang tao ay holy pag lumapit sa Kanya. Sabi niya dito, the act of removing sandal represent that idea that ground where Moses stand is a holy ground, meaning it is a set apart as a place of God's special presence. Amen. Special yung lugar na yun because God is holy. Banal ang lugar na iyon para puntahan or akyatin ni Moses. Sabi ng Panginoon, we need to be holy. Para maranasan natin ang presensya ng Panginoon, we need to be holy. Amen po ba? So number 2, humility or kabanalan, kababaang loob. Sabi niya dun, taking off one sandal was a sign of humility in ancient culture, indicating that Moses should approach God with a humble attitude. Bakit gusto ng Panginoon yun na merong holiness at humble na puso? Dahil yan po yung character ng Panginoon. God is holy, we must worship Him in a humility heart. God is sabi niya dito, holiness. Si Lord ay meron siyang humility, kaya gusto niya rin tayo na mag-approach or mag-alay ng buhay ng may humility at meron pong kabanalan. Amen. Ano pa? Reverence. Paggalang. Sabi niya doon, this command emphasizes that need to approach God with a reverence and respect, acknowledge His divine nature. Yan po ang tatlong nais ng Panginoon kay Moses. At ito rin ang nais ng Panginoon sa atin pag tayo po ay mag-alay ng pagsamba sa Kanya. We need to have holiness. Hindi po pwede rito ang mapagmataas. We need to have humility, kababaang loob, na i-accept ang lahat ng sinasabi ng Panginoon sa atin. And reverence, respect. Pag etong tatlong ito ang nasunod natin, maririnig natin ang audible voice or ang paglapit ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Ito yung nais ni Moses, ng Lord kay Moses. Amen po ba? Sabi niya dito, gusto ng Panginoon yung pagsamba na galing sa ating mga pusos, yung may holiness, may humility and reverence na ina-acknowledge natin siya na Lord, nire-respeto kita. Na Lord, minamahal kita. Na Lord, sa'yo ang aking pagsamba, wala nang iba. Amen po ba? Why? Because God, the character of God ay holiness. Makikita natin yung may kababaang loob siya. And God respect us also. Tama po ba? Kaya kailangan po natin na, kailangan natin na sumamba sa Panginoon ng may ganong mga character. Why? Because if we want to feel the presence of God, the fire of God, kailangan makitaan tayo ng ganung character para sumamba sa Kanya. That is a symbolize of fire, the presence of the Lord. Tingnan niyo yung iba. Pag sila po ay sumasamba, pag sila po ay pumupunta sa anumang, for example, sa church na lang, sa Christian church, minsan po umuuwi silang hukag ang puso. Amen. Why? Because gusto lang nilang makipagsamba. Gusto lang nilang makipagsaya, pero yung totoong meaning po ng pagsamba wala po sa kanila. Wala sa kanila ang holiness, wala sa kanila ang reverence, wala sa kanila ang humility. Kaya tingnan nyo, pag alis, ganun pa rin sila. Amen? Hindi nila naranasan yung fire ng Panginoon, yung nandun ang presensya ng Panginoon. So we need to have the three character: humility,
reverence, and holiness para maranasan natin ang grabeng presensya ng Panginoon. Even in our prayer, tama po ba? Pag ikaw ay nagpe-pray ng madalian na lang, Lord, salamat, thank you, amen. Did you feel the presence of God? No. Parang sa pagkain, pag nagpe-pray tayo sa pagkain, napakasimple. Lord, thank you for this food. Blessed po ang kakain. In Jesus' name, amen. Did you feel the presence of God? No. Bakit? Wala yung humility, wala yung reverence, wala yung holiness. But if you pray ceasingly, with holiness, with reverence, and humility with God, mafe-feel mo yung fire ng Panginoon. Amen po ba? Number 2, lesson outline. Sige, muli palakpakan natin ang Diyos na buhay. Number 2, active maintenance required. Kailangan po ng maintenance, consistent sa Panginoon. Consistent tayo sa init ng pagsamba po natin. Sabi niya rito, this is the instruction for all the followers of Christ that we continue ablaze on fire. Amen. Continue to ablaze on fire. Continue na maglagablab yung ating pagsamba sa Panginoon. Because when God see your heart na grabe namang desire, grabe nag-aapoy sa pagsamba, bababaan ka ng Panginoon. Bababaan ka ng presensya ng Panginoon. Sabi niya po sa verse 12b, every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship tama ba? Offering on it. So dito sa verse 2a, ito po yung instruction. Instruction ni Moses kung paano sumamba sa Panginoon. The priest was required to constantly maintain burning fire on the altar, symbolize God's continuous presence. If we want that God, every time na tayo ay manalangin, every time na tayo ay tumatawag sa Kanya, we need to continue, we need to have maintenance para sumamba sa Panginoon. Hindi po kailangan na pagka-blessing, pagka-answered prayer ka lang, doon ka lang on fire sa pagsamba sa Panginoon. Huwag yung pagka meron kang or kung meron kang magandang kondisyon sa kakalamang magpuri sa Panginoon, paano na pag meron kang problema? Paano na kung may sakit karamdaman ka? Paano na kung meron kang hardship na pinagdadaanan? Hindi mo na ba maibigay ang pagsamba sa ating Panginoon na lumalagablab, grabe na Tagalog to, naglalagablab na pagsamba? Dapat hindi, kailangan natin i-maintain yung fire or yung paglalagablab na pagsamba sa Panginoon. If we want to feel the presence of the Lord every Sunday, na tayo po ay sasamba sa Kanya, kailangan na magkaroon tayo ng maintaining or maintenance sa paglapit sa Panginoon. Amen. Dahil kung wala tayong maintenance, or hindi natin ma-maintain yung kalooban ng Diyos sa ating pagsamba, ang ating pagsamba po ay parang batingaw na umaatingaw lamang at nakakaranas tayo ng pagod. Why? Dahil wala po doon yung fire na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Para lang tayo nag-perform. Ganun lang. So kailangan, sabi ng Panginoon, kailangan po natin, sabi ko nga, dapat, Lord, dalangin ko na every Saturday, meron kaming tinatawag na soaking in the Spirit. Sa ibang church po, ginagawa po nila yung soaking in the Spirit. Why? Dahil doon pa lang, nafe-feel or nararanasan na nila yung grabing presence ng Panginoon, yung fire ng Panginoon. Amen po ba? Kung gusto po natin na maging maalab po ang paglilingkod natin, we need to feel the presence of God. We need to maintain our relationship to God. Amen po ba? Kailangan, ang Old Testament ay nagbo-burn po sila ng offering. The burnt offering is represent a complete sacrifice to God where the entire animal was burned on the altar.
Amen po ba? Yun po ang ginagawa nila. Gusto niyo pong makita yung Tabernacle of Moses? Can you please ilagay mo nga yung Tabernacle of Moses. Ito po ang ginagawa ng mga tao nung lumang tipan po. Tingnan niyo po ganyan po ka-holy ang place of tabernacle. Sige, meron po ba? Okay. Sabi niya rito, habang inilalagay, ayan na. Pwede palakihan. Ayan. Yan po ang tinatawag na Tabernacle of Moses. Nakikita niyo po yung mga hayop doon? Sa labas po yan ng tabernacle. Ayan. Ayan. So, ganyan po sila mag-alay ng mga hayop. Okay. Kung i-relate po natin sa ating pagsamba ngayon sa New Testament, ang ating, di ba, maingay dyan? Maingay po ba dyan pagka nagkakatay sila? Di ba? Maingay dyan. Meron yung umiiyak, meron yung kung ano-ano mga ginagawa nila dyan, ang ingay. Sabi nila ay parang palengke daw yan. Kasi sa labas niyan, marami pong mga nagtitinda ng mga hayop. Okay, meron, parang palengke po yan. Sino po rito yung nakarating na ng Quiapo? Ganon na ganon. Maraming nagtitinda sa harap ng simbahan. Yan po yung katayan ng mga hayop bago nila ialay po. After that, papasok na po tayo sa Holy of Holy. Alam ni Sister Stella to. Kasi worship team siya. Okay? Holy of Holy. Okay. Inunahan ko na siya. Dapat ito yung kanya eh. Okay. Pero di bale. Ito yung Holy of Holy. Diyan po, sagrado na. Tahimik na po dyan. Sa area na yan. Bakit? Nandyan kasi po yung presence ng Panginoon. Amen? Andyan yung bread. Ayan. Andyan yung covenant. Ayan, andyan lahat. O, sasabihin nga ni Sister Stella pagka siya ay nagkaroon ng seminar sa inyo. Okay, ganyan. Pinakita ko lang po para may idea kayo. Ganyan po sumamba ang mga Israelite nung araw. Pagkaling ka sa malalayong lugar, kahit hindi ka na po magdala ng hayop to sacrifice. Why? Dahil sa layo ng lalakarin mo, lakad lang po nung araw. Wala pong anong tawag dito? Walang eroplano, walang barko, wala pong motor, e-bike, wala pong mga four wheels nung araw, lakad lang po. Would you imagine kung dala-dala nila yung alay nilang hayop hanggang sa pagdating po ng tabernacle, ano na kayang itsura ng hayop na yon? Nagasgagasgasan na, napilayan na. Okay, pagdating doon, hindi po tinanggap kasi may defect na. Ganun po kadelikado ang mag-alay po ng panahon po nila. Ngunit salamat sa ating Panginoong Jesus. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Why? Dahil sa hirap na yan na ginawa po ng Old Testament. Sa pagsamba po ng ganyan, do you think kaya kung yan hanggang ngayon ang pinapractice natin? Would you imagine how many people sa buong mundo, or sa Philippines na lang, kung meron tayong Tabernacle of Moses dito? Would you imagine, observe nyo to, ang lahat ng tao nagkasala. Amen po ba? Sa bawat kasalanan, isa pong alay yan. Paano kung sa maghapon, 20 ang kasalanan mo, di 20 yung ipipila mong mga tupa? Eh kung wala ka pa, nagkakaubusan. Kasi sa dami ng kasalanan ng tao, mapapawalang sala ka pa ba? Hindi na. Imagine niyo yun. How hard para sila makasamba, para mapawalang bisa ang kanilang kasalanan. Kaya nga, napakapalad po natin sa panahon po natin ngayon. Dahil sa hirap ng dinanas nila, once for all, kinuha lahat ito ng ating Panginoong Jesus. Siya po ang kinatay. Tama? Siya po ang
pag-aalay, yung kanyang pagpapatawad ng kasalanan, namatay si Jesus para sa ating lahat. Imaginein mo yun? Namatay siya para sa iyo. Sino ka ba sa harapan ng Panginoon? Ano ba ang value mo sa harapan ng Panginoon? Inako niya, imbes na tayo yung magdala ng tupa. At sasabihin natin, kami po muna, gutom na kami. Sino rito yung nakaranas ng pila? Pila ng anumang mga pila yan. Di ba minsan, naiinip tayo? 2 tao na lang bago ikaw, naiinip ka pa. Sa traffic na lang, inip na inip tayo. How much more yung ganyang pagsamba? Would you imagine that? Pero salamat sa Panginoong Jesus. Amen? Dahil minentain niya po yung magaan na pagsamba sa atin pong lahat. Amen? Ano lamang ang sinasabi ng ating Panginoon? Maintain the requirements ng pagsamba, ng pag-alay, ng papuri at pasasalamat sa atin sa panahon ngayon. Tingnan niyo po, bakit may praise and worship? Sa ibang mga churches, wala po silang praise and worship. Wala po silang praise. Bakit? Hindi daw nila yon pinapractice. Why? Tingnan niyo po dyan sa tabernacle, meron po dyan yung katayan. Yung iba masaya dahil nauna na sa pila, yung kanilang daladalang handog ay makakapaghandog na sila. So ang ingay dyan, yun po yung indicate ng praise po natin. Tama po ba ako, Sister Stella? Di ba maingay, masaya tayo? Bakit? It is the time na maghahandog tayo sa Panginoon. Hindi yung parang praise na nga lang. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka magpapalakpak. Sige, tuloy niyo yan. Diba sa praise, diba? Praise ba ang tawag doon si Sister Stella? Diba sa praise, sabi ng Panginoon, sige, awitan natin ang Panginoon. Lumuntag ka, sumayaw ka, ikaw ganyan ka na lang. Masaya ka dapat. Bakit? Dahil sa oras na yun, maghahandog ka sa Panginoon. Pwede kang tumalon, sumayaw. Bakit? Dahil sa pagkakataon na yun, makapaghandog ka ng pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Amen! Marami dyan hindi nakakapagsamba. Ikaw, dinala ka ng Panginoon. Ang mga paa mo ay dinala sa pagsamba. Kaya huwag mo pong palagpasin ang sumaya dahil pagkakataon mo na yon para sumamba sa Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Sabi nung praise lead, lumabas na yung litid niya, palakpakan natin ang Panginoon. Sumayaw tayo. Kayo, ganyan lang. Maintain the praise of the Lord. I-maintain natin yung fire na nararamdaman natin sa bawat pag-alay natin ng pagsamba. Dapat excited tayo. Amen po ba? Excited tayo. Sige, palakpak mo yan sa Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise God! Excited tayo. Bakit? Dahil wala ka ng daladalang tupa. Tingnan mo, sa ganda ng damit mo, every Sunday, magdadala ka ng 6 na tupa. Para sa kasalanan mo. Ngayon, hindi na. Just bring your heart, just bring your spirit into the church. Namatay ang Panginoon, inalay ng Panginoon ang kanyang sarili para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan, ng pagkakataon para purihin siya. So we maintain. Okay, dapat natin i-maintain yung fire na yan sa Panginoon. Dapat mag-uumalag tayo every time na tayo ay sasamba sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan natin i-maintain yan. Tingnan nyo, sa second place na yan, tahimik na po. Yun yung sinasabi nilang worship. Tama po ba, Sister Stella? Yung pag-worship sa Panginoon. Diba? Dito na yung mararanasan mo yung presence ng Panginoon. Kaya huwag kang pumayag kung hindi mo ma-feel yung presence ng Panginoon. Alam niyo po, nung bago-bago po ako na Kristiyano, na nakakilala sa Panginoon, every Sunday, excited po ako pumunta sa gawain. At lagi ko pong panalangin, until now, sabi ko, Lord, I want to feel your presence. Bakit? Gumising ka ng maaga. Gumayak ka. Naligo ka nang wala sa oras.
kainan, tapos pagdating dito, wala kang na-feel na presence ng Panginoon. Tanong, okay ka ba doon? Na come and go lang? Without the visitation of the Holy Spirit? No! Ayaw ko po yun. Every time na pumupunta po ako dito, Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Ayaw namin lumabas sa 4 na sulok ng panambahan na ito na hindi ka namin nakifeel. Ito yung desire ng puso ko, Panginoon. Nagpuyat ako para mag-aral. Nagpuyat ako para ikaw ay sambahin. Tapos lalabas kami rito. Hungkag ang puso namin. Anong sense ng ating pagsamba kung wala ang pagkilos ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Yan po yung inaasam natin. Bakit lagi tayo pumupunta sa lugar na ito? Para makadaupang palad natin ang banal na spirito ng Panginoon. Yan po yung desire ko every time I come here sa iglesyang ito na Lord, ma-feel kita. Lord, ma-feel kita. Gusto ko na maranasan ka. Ito yung desire ng puso ko, Panginoon. Ang maranasan ka sa araw na yan. Amen. Sabi nga dito, if you want to feel the presence of the Lord, kung gusto nyo masustain ang fire ng Lord, ang presence ng Lord sa buhay po natin, we need to exercise prayer. Amen? Bakit? Ang panalangin po ang siyang nagko-connect sa ating Panginoong Jesus. The prayer is our backbone ng etong buhay pananampalataya natin. Kung paano nakakatayo ang tao because of her or of his backbone, ganyan din po ang ating Christian life. Without prayer, everything will absent. Di ba po ang tao pag wala pong backbone, anong itsura ng tao? Nakakatayo pa ba yan? Hindi na. Okay, lupay-pay na yan. Hindi mo na maaasahan yan. Bakit? Kasi po, ang nadamage sa kanya ay backbone. Sa buhay pananampalataya po natin, sa Christian life natin, my dear brothers and sisters, kung wala pong prayer, huwag kang mag-expect na ang presence ng Panginoon ay maranasan mo. Amen. Sa iglesia, bakit laging panalangin ang ginagawa ng mga elder? Because the prayer is the backbone of this church. Kung absent ang prayer sa iglesia ito, matagal na tayong wala. Amen. Prayer, ang panalangin po ang nagko-communicate sa atin through our God. Amen po. Ba siya po ang nagko-connect po sa atin through our prayer. Yan po yung communication natin sa Panginoon. Ano pa po? Study His Scripture. Bakit maraming Kristiyano? Okay, unahan ko na kayo. Wala dito sa church natin, ha? Okay. Bakit maraming mga Kristiyano na pag may mga pagsubok na dumadaan sa kanilang buhay, nawawala na lang sila? Amen? Na-observe niyo ba yan? Di ba wala dito sa church natin yan? Wala. Okay. Mga kapatid kay Kristo, pag hindi ka nakasentro sa salita ng Diyos, hindi mo malaman or nalalaman ang mga pangako ng Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, kaawa-awa kang Kristiyano. Why? Hindi mo alam kung anong promises ng Lord sa buhay mo. Hindi nyo ba alam na ang bawat pagsubok meron pong combat or dapat merong nakasalag na salita ng Diyos sa buhay mo? Through your situation na pinagdadaanan mo. Kung may sakit ka, di ba ang nakalagay doon, I will never leave you, forsaken you, I will give you healing. Sabi niya doon sa Matthew, by the stripe of my blood, sabi ni Jesus, you are healed. Amen? Kung wala kang nababasang scripture at salita ng Diyos, do you think kaya na makakalaya ka sa sakit at karamdaman na yan?
Amen? Kung may problema ka, sabi ng Panginoon, I will never leave you, forsaken you. Eh kung hindi mo nababasa nun at hindi mo nabubuklat ang salita ng Diyos, may promises ka kayang hawak-hawak? Wala. Paano ka tatatag sa paglilingkod mo? Paano mo mararanasan ang presence ng Panginoon? Eh wala kang salita na nakukuha sa ating Panginoong Jesus. Amen? So kailangan po natin magbasa, magnilay ng salita ng Diyos upang meron tayong hawak-hawak na pangako ng Panginoon para tatatag po tayo sa buhay paglilingkod. It is a maintenance of our life, Christian life, ang salita po ng Diyos. Amen po ba? How to continue a blaze on fire? Kailangan po na tayo ay constant communication, prayer ceasingly, at kailangan natin magbasa po ng salita ng Diyos. Amen? Ano pa? Kailangan po natin mahalin ang ating kapwa. Sabi ng Panginoon, di ba? What you do to others, you do it to me. Sabi po yan ng Matthew chapter 7. So we need to maintain our relationship with God. We need to pray. We need to read the Bible. At pag ito po ay nag-manifest sa atin, madali na lang po mahalin ang ating kapwa. Amen po ba? So number 3. Nakakapag-aral ba kayo? Amen. Sige po, isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Number 3, the importance of consistency. Okay? Sabi niya rito sa verse 13, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, the command, do not let the fire go out. Huwag kang pumayag na ang salita ng Diyos, ang nararamdaman mo through our Lord ay mawawala na lang ng ganon. Kaya po, marami pong nawawala sa iglesia. Maraming bumabalik sa kanilang mga lumang buhay. Marami pong nag-change ng mga reliyon because wala pong consistency sa presensya ng Panginoon. Hindi po importante sa kanila ang consistency ng Panginoon. Amen? Kailangan na may consistency ka sa Panginoon. Pag ikaw ay nakaranas ng problema sa tahanan ng Panginoon, you need to fight for it. Amen ba? Dahil sabi ng Panginoon sa kanta po kanina, ay binigyan na tayo ng Panginoon ng breakthrough. Amen po ba? God fighting for us. Amen? So kailangan po na magkaroon tayo ng devotion sa Panginoon, tuloy-tuloy na pagsamba, hindi lamang po pag gusto natin, pag type mong sumamba ka, kundi every day of your life. Amen. Kailangan mo pong umattend ng gawain ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, kapatid, you need na kailangan mong umattend. The more na a-attend ka, the more na bigyan mo ng consistency ang iyong sarili. Amen po ba? Hindi yung pag may problema ka, pasensya na po, Pastora, grabe po yung problema po nung nakaraang araw. The more nalalapit ka sa Panginoon para bigyan ka ng Panginoon ng kalakasan. Amen po ba? Amen. Nanghihina ka na nga, lumayo ka pa sa Panginoon, hindi ka pa nakarinig ng salita na, ano nang gagawin sa'yo? Pinulutanan ka na ni Satanas. Amen po ba? Amen. Kailangan the more na may problema ka, may sakit, karamdaman ka, magulo yung family mo, may problema ka sa trabaho, sa school, at kung saan-saan, the more nalalapit ka sa Panginoon. Amen. Dahil pag ikaw nagmukmuk, wala ka namang magagawa. Amen po ba? Sabi nga sa kanyang mga salita, apart from God, we can do nothing. Amen. So kailangan sustain our consistency to God. Dahil ang Lord lamang ang nakakatulong sa atin. Matutulungan ka ng kapatid mo, ng kaibigan mo, pansamantala lang yan, kapatid.
Pero ang tulong ng pangmatagalan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Siya lang ang maaasahan natin. Siya lang ang kakampi natin. Lagi niyo yung ilagay sa inyong mga sarili. Amen. Continuous devotion and seek the presence of God. Worship essentially. Pag sinabing essentially, ano yon? Essential? Ano nga ba essential? Okay. Naalala ko lang. Essential. Kailangan na kailangan. Mahalaga po ang ating consistent sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan natin mag-continuous. Ano man ang pagsubok sa buhay natin, we need to continue. Huwag po natin hayaan na na manghina po tayo. Huwag natin hayaan na mag-go tayo sa panawagan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kailangan po natin mag-continue. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Panginoon pa rin ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay mo. Amen. Kaya ang Panginoon lamang ang makakatulong po sa atin. Amen po ba? Okay. What is the consequences of letting the fire go out? Ano daw yung consequence pag umalis ka sa presensya ng Panginoon? Ano daw ang consequence pag hindi ka na umaattend sa presensya ng Panginoon? Number 1 is spiritual decline. Sino po yung nakaranas nun? Yung spiritual dryness na sinasabi nila. Ako, naranasan ko po yan. Yung spiritual decline, yung bumaba ang aking pagpupuri sa Panginoon, naranasan ko po. Napakahirap po. Sobrang hirap bumalik sa Panginoon. Pag naranasan mo ang spiritually decline, paabalik ka sa zero balance. Mawawala ang pananampalataya mo. Mawawala yung fire na naranasan mo sa Panginoon. Amen, yung blazing fire na yan, mawawala po yan. Kaya huwag kayong pumayag na hihiwalay or humiwalay kayo sa Panginoon. Ano pa? Loss of connection with God. Yan po ang mararanasan nyo pag lumayo kayo sa presensya ng Panginoon. Mapuputol ang connection nyo sa Panginoon. Yung iba na naputol ang connection nila sa Panginoon, asan na sila ngayon? Diba? Pinulutan na sila ng mundong ito. So nakakaawa sila. Amen. Ano pa? Pag ikaw ay pinayagan mo yung presence ng Lord na lumayo or mawala sa'yo, ano ba? Inability to effectively service others. Hindi mo na kayang mahalin ang kapwa mo tao. Hindi mo na kayang mahalin ang taong ayaw mo. Ang taong kagalit mo. Why? Dahil puro sama ng loob ang nararamdaman mo. Bakit? Kasi hinayaan mong lumayo sa Panginoon. Hinayaan mong dito na lang sa mundong ito ang makahanap ng attachment kaysa sa Panginoon. So wag po kayong pumayag na mawala po yung fire na nararamdaman nyo. Ilaban nyo yan, kung paano nilaban kayo ng Diyos, ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, para matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Ganun din ang paglaban natin sa mga pagsubok sa buhay na ito, sa mga problema sa buhay na ito. Lagi niyong tatandaan, God will never ever leave you, forsaken you. Amen. Pag kayo nabibigatan, ang mga tuhod na ito ay iluhod nyo lamang and ask the help of our God. Amen. Sustaining the fire of our God. Conclusion. Okay. Sino dito yung nakaranas ng disconnection sa presensya ng Panginoon? Sino dito? Honest. Sino dito? Amen. I think lahat tayo. Sino dito yung continuous na naglilingkod ever since na nakakilala sa Panginoon? Lahat tayo nakaranas ng disconnection ng Panginoon. Kapatid, hindi po yan. Kung ngayon, nakakaranas ka or nagbabalak ka na, Lord, pahinga mo na ako. Lord, ayaw ko na sa gawain mo. Lord, nakakapagod na sa gawain mo. Puro late lahat sila.
Amen. Sabi nila, mag-uumpisa ng 10 o'clock, alas 11 na wala pa. Nakakapagod na, Lord. Amen. Lord, nakakapagod na. Puro na lang pong problema ang hinaharap ko. Kapatid, i-rekindle mo yan sa Panginoon. Just pray ceasingly and ask God, Lord, bigyan mo po ako ng continuous blazing of fire. Kailangan ko po yan. Hindi po huli, kapatid. Hindi po huli ang lahat. Amen po ba? We need to continue to worship the Lord our God. Come on, let's stand up. Hallelujah, Jesus. We ask God that bigyan niya tayo ng init ng kanyang presensya. Sabi niya po dito sa Matthew 15:23, dalangin ko na mailagay po natin ito sa ating mga kaisipan. Sabi niya dito, kung gusto natin isang araw ma-welcome po tayo ng Panginoon, huwag po tayong lalayo sa presensya ng Panginoon. Sabi niya po sa Matthew 15:23, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will set you over many things. Enter into the joy of your master. Kung gusto po natin maranasan ang pag-welcome ng Panginoon sa ating isang araw po, huwag po tayong susuko sa paglilingkod. Lagi po natin hanapin ang ablaze ng fire po ng Panginoon. Oh, ang buhay natin ay useless sa mundong ito. Ang buhay natin isang araw, mawawala na lang tayong parang bula sa mata ng ating mga kaibigan, sa mata ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit sa mata ng Diyos, we are precious. Pressure po tayo sa mata ng Diyos. Come on. I-rekindle mo yan pag ikaw ay nakakaranas ng panlalamig sa Panginoon. Come on. Just pray to God. Come on, close your eyes. As we worship the Lord, kausapin mo po ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, let's worship the Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, continue to amaze us, Lord. Continue to give us the fire that we need, Lord, sa buhay paglilingkod na ito. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin, O Diyos. Ikaw lang ang meron sa amin, Lord. Ikaw lang ang nagtiwala sa amin, Panginoon. Lord, we need your amazing fire, Lord. Turuan mo po kami mag-maintain, Lord, ang buhay pananampalataya namin.
pagsubok na amin pong lalakaran sa buhay na ito. God, just keep on fire to us, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat sa presensya mo. Touch each and every one of us, Lord. Bless every one of us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ama, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa grabing apoy ng iyong presensya sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na every time na kami po ay tutungo sa lugar na ito para sumamba sa iyo. Lord, bigyan mo kami ng holiness. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng humility and reverence sa iyo, Panginoon. Para maranasan namin, Lord, ang grabing kapangyarihan ng iyong presensya, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. At ito po ang aming sabot nilangin sa katamis sa pangalan ng Jesus at everybody says, Amen!
Hello! Si Kenoms. Hello, Kenoms! Dito ka na, Dex. Dito, sa amin. Dex, dito ka na kay 39. Sige po, sige po. Tayo ay maupo. Maupo tayo sa ating groupings. Groupings! Si Rainier, idadagdag ko si Rainier sa'yo. Sige, okay na.